Binalaan ng Ombudsman ang NFA kaugnay ng patalo umanong bentahan ng bigas. Ibigay na raw ang mga dokumentong kailangan para sa investigasyon nito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa kabila ng subpina mula sa tanggapan ng Ombudsman, hindi pa rin ito nakukuha ang lahat ng dokumentong kailangan nila mula sa NFA kaugnay na kinikwestyong paluging bentahan ng bigas. Kaya babala ng Ombudsman, nakuha lang namin ito sa pakikiusap sa diplomasya. Pero kung kami matatagalan dito sa pag-iimbestiga sa kaso nito, baka umantong kami sa hindi magandang pag-uusap at kami din namin. Grabe ito kasi alam nyo nung isang araw pa to, personal na mismong si Samuel Martires, si Ombudsman Samuel Martires ang nagpunta para maghain noong order niya doon sa NFA. Ngayon, balita, sabi dito sa balita, hanggang ngayon may mga hinihingi silang dokumento na hindi ibinibigay. Alam mo, Ombudsman Samuel Martires, mukhang minamaliit ka. Mukhang minamaliit ka nitong itong NFA na to. Mukhang iniinsulto ka. Maganda siguro, sampulan mo talaga. Huwag kang hindi kasi diyan makikita yung yung lakas mo. Mantakin mo, Ombudsman, hindi ka sinusunod. Anak ka ng wewe. Kung si Tulpo yan. Diba? Bukas na bukas din, contempt ka. Baka mamaya mag-walkout si Tulpo dyan. Sabi niya, hindi mo pinatutupad ang batas. Nagtayo na ako, maglakad-lakad na. Ang aming contempt powers, because the Office of the Ombudsman has contempt powers, we can charge them. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ng Department of Agriculture na may utos na si Secretary Francisco Chu Laurel. Yun naman pala, may utos na. Bakit ang tagal pa? Palusot na naman tong ASEC na to. Jr. sa bagong talagang officer in charge ng NFA na si Larry Lacson para makipagtulungan. Makipag-coordinate fully at lahat ng dokumento na kailangang ibigay at hinihingi ng Ombudsman ay ibigay agad. Bakit di nyo ginagawa? Ba't puro kayo salita? Bakit? Magsasalita ba si Ombudsman Martires kung hindi totoo yung sinasabi niya? Kasi sinasabi daw ng spokesperson ng DAR, sabi daw ng sekretary, ibigay ko ano yung kailangan. Ba't puro daldal? Wala pala kayo Puro pala kayo daldal. Para naman hindi maantala ang operasyon ng mga warehouses ng NFA kung saan 79 ang nananatiling sarado ngayon, inutos na raw ng kalihim na siguraduhing may papalit sa mga nasuspinde. Kung yung bodigero ay suspended, kailangan siguraduhin na nakapadlock yung warehouse. Kasi accountable immediately ang instruction ni Secretary ay siguraduhin na mayroong pwedeng humalili na magiging accountable na rin. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 288 ang mga warehouse ng NFA sa buong bansa. Sa kabila ng mga nakakandadong warehouse, nasa 169 ang regular na nagbubukas. 20 warehouse na ang nakatakdang magbukas matapos malift ang preventive suspension ng Ombudsman sa mahigit 20 NFA personnel. Pero para sa Agri-Party List, nakakaapekto na sa mga magsasaka ang mga saradong warehouse dahil bumababa na ng 2 pesos kada kilo ang bentahan ng palay sa Nueva Ecija. Yung mga warehouse doon sarado, no? And then bumagsak na agad ng 2 pesos per kilo yung farm gate price. Kasi no choice yung mga lokal na magsasaka. Ang gusto raw mangyari, dalhin sa Pampanga pa, yung mga palay. Ano yan na? Paano yun, yung logistic na gano'n? Panahon na raw para mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang mga laga rito. Kailan magbubukas yung mga to, no? With the power vested in the office of the President, he is the best person ano nga na gusto mong mangyari? Kung sinasabi ng mga doon na dalhin sa Pampanga, paano dadalhin doon, no? Kung presidente po ang naghahawak niyan, pwede niya pong iutos yan, no? Pwede niyang iutos kahit sa truck ng Philippine Army natin. Sa kabila ng mga saradong So, sinasabi mo mahina si Bongbong Marcos? Sinasabi mo mahina? Hindi, kasi puro daldal
Kasi ang ginagawa, since pinasara ka ng ombudsman, para sinasabi niya, pabuksan na yan kasi nalulugi na ganyan-ganyan. Warehouse, siniguro ng kagawaran na tuluyang pamimili ng palay ngayong harvest season. Hindi, alam nyo, ang maganda dyan, sumunod sa sinasabi ng ombudsman. May problema talaga tayo di ba? Iniipit nga yung NFA rice ng ilang tapos iniiba yung presyo. Di ba? Kunwari sasabihin, hindi na pwede, kesyo ganito, yung pala pwede pa. Ba't hindi sila sumunod dun sa ombudsman na sinabi naman nung spokesperson ng DAR, pinasusunod sila ng sekretary. O anong problema? Puro daldal. Ano to? Puro saysay? Bilis-bilisan nyo naman kumilos.